Nagbabalik ang Panahon TV at ngayon nga po, aalamin natin ang magiging lagay ng panahon sa mga susunod na araw base sa 3-day weather forecast ng Pag-asa. Unahin natin dito sa Baguio City kung saan makakaranas po tayo dyan ng good weather condition na may chance na lamang ng mga isolated light rain simula yan na bukas Sabado hanggang sa Lunes. Dito naman sa Metro Manila, same weather condition po ang mararanasan natin sa agwat ng temperaturang maglalaro sa 21 to 32 degrees Celsius. Dako naman tayo ng Metro Cebu kung saan fair weather condition ang ating mararanasan na may chance na lamang ng mga isolated thunderstorms sa susunod na 3 araw. Dito sa Metro Davao, makakaranas po tayo ng maaliwala sa panahon na may chance na lamang ng pag-ulan sa hapon o sa gabi bukas Sabado hanggang sa Lunes. At finally sa may Zamboanga City, same weather condition po ang ating mararanasan dyan sa agwat ng temperaturang maglalaro sa 23 to 33 degrees Celsius. Samantalang dahil sa marami ang nagpapaputok kanina sa pagsalubong sa bagong taon, hindi malayo ang mga aksidente ng sunog. Base sa aming updated fire list incident, nakaranas ngayong araw ng 5th alarm ang Dagupan Street, Tondo, Manila. Samantalang 3rd alarm naman sa Maginhawa Street, Cruz Naligas, Quezon City. At a vehicular fire naman ang nangyari sa Upper Ibayo, Malinta, Valenzuela at nasa 1st alarm naman ang sunog sa E. Rodriguez, Quezon City. Habang kung ating ikukumpara noong 2014, mas mataas ang fire-related incident ngayong taon na may 16,000 na ngayon at patuloy pa itong tumataas. Kaugnay niya, nakataas pa rin ang red alert sa BFP o Bureau of Fire Protection para maagapan agad ang mga fire-related incident ngayong salubong ng bagong taon. At kahit tapos na ang countdown at marami ang nagpaputok kanina, hindi pa rin tayo ligtas sa sunog. Kaya naman narito ang ilang mga holiday fire safety tips ng Philippine Red Cross. Una dyan, huwag basta bumili ng mga Christmas light at lantern. Siguraduhin aprobado muna ito ng DTI. Huwag din ipwesto ang mga Christmas tree at decors sa mga bagay na madaling masunog. Huwag din pabayaang bukas sa mga Christmas light at tuwing gabi. Iwasan ding sala sa labat ang mga kable ng kuryente. Huwag din ilagay sa ilalim ng carpet ang mga extension cords at appliance cords. At huwag iwanang mag-isa ang mga bata sa loob ng ating tahanan. Ilagay din ang mga appliance sa ligtas na lugar. Ayusin din ang mga sirang appliance at kung ito ay luma na at mukha ng delikadong gamitin, itapon na o palitan na ito. Alamin din ang tamang boltahe ng kuryenteng iyong gagamitin para maiwasan ang pagkakaroon ng short circuit. Huwag din pabayaang nakasaksak at i-unplug ang mga appliance bago lumabas ng iyong tahanan. Ilan yan sa mga maaari mong gawin para maiwasan ng sunog. Nakataas naman ang white alert ng Department of Health para sa agarang lunas sa mga firecrackers incidents. Samantalang ayon sa update ng mga firecrackers and gun incidents sa bansa, nagtala na ng 185 na firework-related injuries samantalang 7 stray bullet at illegal discharge ng firearms nitong December 31, Friday. At balikan nga natin o magbalik tanaw tayo sa mga nangyari globally ditong 2015. Ang katatagan ng isang lipunan nasusukat din sa kahandaan. At nitong taon, tinutukan itong mabuti hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi pati na rin sa buong mundo. 40,000 delegasyon mula sa 187 bansa ang nagtipon-tipon sa Sendai, Japan para sa World Conference on Disaster Risk Reduction noong Marso. Layunin itong ireporma ang Hyogo Framework for Action na siyang magiging pamantayan sa disaster resiliency program sa buong mundo sa loob ng 10 taon. Dito eksklusibo nating nakapanayam si Social Welfare and Development Secretary Dinky Soliman na naging katuwang ni Senator Loren Legarda sa Philippine Delegation. Mahalaga dahil gusto nating magkaroon tayo ng yugto na ang isang malakas na typhoon, ang isang earthquake, ang isang tsunami, ang isang storm surge ay may kahandaan tayong harapin yan at na ang mga masasaktan, ang mga masisira ay bababa at kung maari, walang mamamatay. Yan ang mga pinag-uusapan dito at pagsisigurado na ang pinakamahihina sa ating lipunan, ang merong kapansanan, ang mga matatandang mga kababayan natin, ang mga musmos at mga bata ay magkakaroon ng pagkakataon na matutunan para nila poprotektahan ang kanilang sarili
para sila ay makaligtas sa hagupit ng isang sakuna, kung earthquake man yan or typhoon. Maging ang kabataang Pinoy nakilahok para mapakinggan ang kanilang boses. Marami pa palang aspeto na pwede natin ipag-aaralan kung pwede tayong magkaroon ng knowledge management, ng innovation dito, ng education para magamit natin yung underutilized power ng youth na maging part ng tutulong doon sa disaster risk reduction. Kasabay ng pagtitipon sa Japan, nanalasa naman si Cyclone Pam sa Vanuatu, isa sa least developed countries na patuloy na nakakaranas ng epekto ng climate change. Bukod sa malaking danyo sa agrikultura, hindi bababa sa 20 ang buhay na nasawi at higit sa 3,000 tao ang na-displace dahil sa bagyo. Hindi naman bababa sa 8,580 tao ang nasawi sa dalawang magkasunod na lindol sa Nepal noong Abril. Nalampasan nito ang record na 8,519 casualties na naitala nang niyanig din ang kanilang bansa noong 1934. The ground is shaking. Dahil sa lakas ng lindol, nagdulot ito ng avalanche sa campsite ng Mount Everest, kung saan 2 Pilipino ang maswerteng nakaligtas. Hindi bababa sa 170 bahay ang nasira at 11 tao naman ang nasawi noong nagkaroon ng magnitude 8.3 na lindol sa Chile. Nagdulot ito ng tsunami sa Coquimbo at naramdaman ang pagyanig hanggang sa Buenos Aires sa Argentina. Nagkaroon naman ng forest fire sa Indonesia mula Agosto hanggang Oktubre. Nagdulot ito ng haze maging sa Thailand, Singapore at Malaysia. Ngunit hindi lamang mga eskwelahan at paliparan ang naapektuhan, pati ang wildlife sa Indonesia naging biktima. Nabuksan naman ang ilang oportunidad nitong nakaraang APEC o Asia Pacific Economic Cooperation Leaders Meeting na ginanap sa ating bansa sa ikalawang pagkakataon. Nangako makikipagtulungan ang Chile at Papua New Guinea sa ating bansa upang mas mapalawak Sa kabila ng kaguluhan nangyari sa Paris, France, itinuloy pa rin ang 13 araw ng pagpupulong ng iba't ibang bansa upang labanan ang global warming. Napagkasunduan sa COP21 o 21st Conference of the Parties ang pagkontrol ng pagtaas ng temperatura na hindi dapat lumampas sa 2 degrees Celsius sa mga susunod na dekada. Isinulong din nila ang paggamit ng renewable energy sources sa buong mundo. Palaki ng palaki ang usapin sa climate change at sa mga ganitong issue, higit na naapektuhan ang maliliit na sektor ng lipunan. Naway magsilbing aral ang bawat dagok ng nakaraan upang tayo magkaisa sa pagpapalawig ng kahandaan.